God, Lord to Jesus, Lord to the Holy Spirit. Amen. Palampakan muli natin ng Diyos. Welcome sa ating first year anniversary ng ating community na binigay ng Diyos. Ang salita ng Diyos, nagpapagaling, nagbibigay buhay, Catholic, Charismatic, Healing Ministry. Amen. Palampakan natin si Lord. Amen. Sino pa pwede naka-attendance? Dito po, pakibigay po sa side sa kanila. Amen. Palampakan natin si Lord. At ngayon po, napakaganda po ng ating pagnilayan sa araw na ito. Amen? Naiiyak ako, kasi for almost this, 1 year na tayo, di ba? Hindi ko akalain na sa kabila ng kawalan, sa kabila ng pag-uusig, nakatayo pa rin tayo. Hindi dahil sa lakas mo, palampakan natin si Lord. Hindi dahil sa lakas natin o ano mang meron tayo, kundi dahil sa habag at tulong ng Panginoong Hesus Kristo. Palampakan natin si Lord. Kaya, tuwang-tuwa si Lord. Kaya nga lahat, congratulations sa bawat isa na naririto. Palampakan natin si Lord. Happy first year anniversary! Amen? Ang salita ng Diyos, nagpapagaling, nagbibigay buhay. Catholic Charismatic Healing Ministry. Amen? At sa araw na ito, bago natin ang ating history, napakaganda ng ating pagnilayan. Sabi nga ng Diyos sa ating mga pagbasa, napakaganda po. Samantala, nasa laot na noon ang bangka at sinasalpok ng mga alon sapagkat pasalungat sa hangin. At nang madaling araw na'y sumunod sa kanila si Jesus na naglalakad sa ibabaw ng tubig. Kinalibutan sa takot ang mga alagad nang makita nilang may lumalakad sa ibabaw ng tubig. Multo, sigaw nila. Ngunit agad siyang nagsalita at sinabi sa kanila, huwag kayong matakot. Si Jesus ito. Palampakan natin si Lord. Amen? Please lend me your ears and kindly listen. Makinig po tayo. Lend me your ears starting ngayon pong oras kasi napakalaga po nito. Alisin muna natin yung kaabalahan, kabalisahan sa ating puso, sa ating isip, upang maisa-isip, maisa-buhay, maisa-puso natin ang salita ng Diyos na nagpapagaling, nagbibigay buhay sa atin lahat. Palampakan natin si Lord. Kaya kadalasan, ang tao natatakot, nalulungkot, lumulubog. Bakit? Kasi hindi nila naririnig ang tinig ng Diyos. No. Lahat tayo, binabagyo. Sabi nga rito, sinasalpok ng mga alon. Ano mga pagsubok ang dumating sa buhay natin? Sinasalpok man tayo ng alon, ng hangin, ng bagyo. Ang sabi ng Diyos sa atin, huwag kayong matakot. Si Jesus ito. Ibig sabihin, anumang bagyo meron tayo, anumang unos, si Jesus ito. Yung bagyo na yan, unos na yan, baliwala. Kasi si Jesus ang makapangyarihan sa lahat kaysa sa bagyo. Amen. Hello? Kaysa sa unos. Kaysa sa mga kautangan. Amen? Diba? Sabi nga ni Pedro, Panginoon, kung talagang kayo iyan, papariyanin ninyo ako sa ibabaw ng tubig. Sumagot siya, halika. Kaya't lumunsad si Pedro sa bangka at lumakad sa ibabaw ng tubig palapit kay Jesus. Palapakan natin si Lord. Ito po yun. Ayan, si Pedro lulubog na sa tubig. Alam niyo, mahal naman tayo ng Diyos. Minsan lumulubog tayo dahil sa kasalanan. Lumulubog na. Kasi hindi mo nakikita ang Diyos. Pero ang kagandahan kay Pedro, kahit natakot siya nung tinignan niya yung hangin, napansin niya yung hangin, siya'y natakot, nagsimulang lumubog. Sagapin niyo ako, Panginoon, sigaw niya. Ang salita ng Diyos,
Alam niyo po, may sasagip sa atin. Kaya ka lang lumulubog, natatakot. Kasi tinitignan mo yung problema. Wala akong pambayad eh. Wala akong pera. Ang anak ko pasaway. Ang asawa ko ayaw na magtrabaho. Ang anak ko pasaway. Huwag mo tingnan ang problema. Tingnan mo kung gaano kalaki ang Diyos. We have a big God. At ang Diyos, kayang-kaya kanyang abutin at ihanguin sa pagkalubog. Ano mang pagkalubog yan? Sa kautangan man, sa kasakitan man, karamdaman man, o sa kaguluhan ng buhay. Yun lang, ayaw mo lang lumapit kay Jesus. Napakaganda po ng mensahe sa atin ngayon, sa ating first year anniversary. Walang perfecto sa atin dito. Lahat tayo magkasalanan. Pero, sabi nga ng Diyos, halika kayo, magliwanagan tayo, gaano mang kaitim ang iyong kasalanan, kayang-kaya ko itong paputin kasi puti ng busilak sa kaputian. So, ibig sabihin, alimbawa na, siguro narinig na ito, di ba? May 1,000 ka, nalungkot. Napakan mo pa. Pupulitin mo pa ba yun? Yung 1,000, nalungkot. Tapos napakan pa. Pupulitin mo ba 1,000? Ano, sagot? Pupulitin mo, hindi na. Kasi nalungkot na siya, kadumi na siya. Tapos napakan pa. Pupulitin mo pa, hindi. Ganon tayo ka-precious kay Lord. Tao tayo na kahit nagkasala ka, nagkamali ka, kahit ano pa tayo, pupulutin pa rin tayo ni Jesus. Bibigyan pa rin niya tayo ng magandang buhay. Yun lang, kailangan mo lang magbalik loob sa Diyos. Kailangan mo lang lumapit kay Jesus. Kailangan mo lang magbalik loob. Ano mang lahat tayo, maputi, maitim, mayaman, mahirap, may utang, walang utang, ano pa yan? Alipin, malaya, makapangyarihan, o ano ba, hindi sikat, o ano man. You are very precious to God. Lahat tayo mahalaga sa Diyos. Huwag mo isipin, hindi ako mahal ni Lord. Ang dami kong problema, ang dami kong utang. Hindi. Mahal na mahal tayo ng Diyos. Huwag mong tularan si Miriam. At sino? Si Miriam at si Aaron. Nainggit sila kay Moises. Diba sa first reading, ano sinabi ni Miriam at ni Aaron? Nainggit sila kay Moises kasi bakit? Basahin lang po natin. Sina Miriam at Aaron ay nag-usap laban kay Moises tungkol sa asawa niyang taga-Kus. Ang sabi nila, si Moises lamang ba ang kinakausap ng Panginoon? Hindi ba tayo man? Hindi kaila sa Panginoon usapan nilang ito. Si Moises naman ay mapagpakumbaba, higit kanino mang nabuhay sa ibabaw ng lupa. Amen? At walang ano-ano, sina Moises, Aaron at Miriam ay tinawag ng Panginoon. Kaya tinawag niya sina Aaron at Miriam. Paglapit nila, sinabi niya, pakinggan niyo ito. Kung ang sino mang nais kong hirangin propeta, na pakikita ako sa kanya sa pangitain at kinakausap ko siya sa panaginip. Ngunit kaiba ang ginawa ko kay Moises, pagkat siya lamang ang lubos kong mapagtitiwalaan sa aking sambahayan. Kinausap ko siya ng harapan at sinabi ko sa kanya ang lahat sa maliwanag na paraan, hindi sa pamamagitan ng talinghaga, at siya lamang ang nakakita sa aking anyo. Bakit kayo nag-uusap laban sa kanya? Pagkasabi niyon, galit na umalis ang Panginoon. Ang salita ng Diyos. Mga kapatid, kung ating makikita, nainggit sila kay Moises. Kasi bakit? Harapan. Nakikipag-usap ang Panginoong Diyos kay Moises. So, ibig sabihin, napakalaki palang kasalanan ang inggit. No. Alam
po, pangumang ilong, mataong silong, lahat tayo may kagandahan. Hindi mo lang ma-appreciate. Lahat ng tao binigyan ng Diyos na magandang, kung ano mong binigay sa'yo ng Diyos, talent, ano man yan, yun lang kailangan, how do you appreciate your life? No. Paano mo ito, pagyayamanin? Paano mo i-appreciate yung binigay sa'yo ng Diyos? At maraming tao hindi nakikita yung magandang binigay sa kanila. Kasi bakit? Nakatingin sila sa kung wala sila. Pero titignan mo, hindi nagkukulang ang Diyos sa atin. Hello? Kaya nga si Miriam, pinarusahan ng Diyos. Ano nangyari? Nang mawala ng ulam sa ibabaw ng toldang tipanan, si Miriam ay namuti sa ketong na makita ito ni Aaron. Sinabi niya kay Moises, kapatid ko, sinasamo ko, huwag mo kaming parusahan dahil sa aming kamangmangan at kasamaan. Huwag mong pabayaang matulad siya sa isang buhay na patay. Parang ipinanganak na wala ng kabiyak. Na wala ng kabiyak ng katawan. Kaya si Moises ay dumaig sa Panginoon na pagalingin si Miriam. Ang salita ng Diyos. So, kaya alam niyo po, kapag lingkod ka ng Diyos, naglingkod ka kay Lord, mahal na mahal ka ng Diyos. Maging yung mga naninira kay Moises, ano ginawa ng Diyos? Nagkaroon ng ketong si Miriam. Kaya ingat po tayo. Kaya nga napakalaga po na maglingkod kay Lord. Kasi you are secure kapag nasa Diyos ka. Wala kang kakatakot, wala kang ipangangamba sa buhay. No. Dahil ikaw ay proteksyonan ng Diyos. At ito ang ginawa ng Diyos kay Moises. Mahal na mahal niya si Moises. Kaya nung nag-usap yung dalawa, si Miriam at si Aaron laban kay Moises, nagalit ang Panginoong Diyos. No. Kaya nga pagkalingkod ng Diyos, gagalang. Kasi, di ba, may nagsabi, di ba, sabi niya, kung ako ang Diyos, bakit ako magpapapako sa krus? Hello? Napakalaking kasalanan po sa Diyos yun. Kasi sinabi ng Diyos, gaano kabigat ang parusa na humamak sa anak ng Diyos. Ibig sabihin, hindi mo masusukat ang parusa na yun na humamak sa anak ng Diyos. Napakabigat. Hello? Kasi bakit? Ang Panginoong Jesus na nag-alay ng buhay tapos hindi mo igagalang? Hello? Ang Panginoong Kristo na naging kaligtasan ng bawat isa upang maligtas sa mansama, sa kamatayan at sa impyerno. Tapos hindi mo igagalang, wala kang takot. Kaya nga, napakabigat na po. Tapos nakakalungkot, maraming tao nagmumura na, pati Diyos minumura, papalakpak pa. Hello, sino pinapalakpakan mo? Ang bad. Kasi dapat ang tao ay magpakumbaba, maging humble. Kasi wala tayong maipagmamalaki. Dahil tayo ay tao lang. Sa alabok lang nagmula, sa alabok babalik. Kaya nga, mahal na mahal tayo ng Diyos. Kaya nga, di ba? Kung makikita mo, kahit lumulubog na si Pedro, bago ang lahat, bakit ba lumubog si Pedro? Kasi nakakalakad naman siya sa tubig Kung yung pakikinggan at paginilayan, sinabi dito, kung talagang kayo iyan, Panginoon, papariyanin niyo ako sa ibabaw ng tubig. Sumagot siya, halika. Kaya't lumunsad si Pedro sa bangka at lumakad sa ibabaw ng tubig, palapit kay Jesus. Ngunit nang mapansin niya ang hangin, siya'y natakot at nagsimulang lumubog. Sagipin niyo ako, Panginoon, sigaw niya. Ang salita ng Diyos.
Amen? Palapakan natin si Lord. So, ibig sabihin mga kapatid, bakit si Pedro nakalakad sa tubig? At nung natakot siya nung mapansin niya yung hangin, siya'y natakot, nagsimulang lumubog. Ibig sabihin mga kapatid, kapag pala hindi ka nakapokus kay God, hindi ka nakatingin kay Jesus, hindi mo tinignan ang kapangyarihan ng Diyos, matatakot ka. No. At doon nagsisimula yung pagkabalisa. Pagiging mainitin ang ulo. Diba? Doon masisira yung araw mo. Kasi hindi mo tinitignan ang Diyos. Kaya minsan, dapat sa buhay natin, always look up to God. Kaya sa Diyos tayo mag-focus. Huwag ka mag-focus sa problema. Huwag mong isipin ang pera, ang kayamanan, ang lahat. Dahil sa isang iglap, ang lahat maglalaho. Hello? Kung sa Diyos ka titingin, sa Diyos ka mananalig, sa Diyos ka makikinig, hindi ka lulubog. Babangon ka, titindig ka, at magugulat ang mga kaaway mo. Wala naman siyang pera, bakit masaya pa rin siya? Wala naman siyang trabaho, tinanggal na siya sa trabaho. Pero bakit marami silang pagkain? Dahil that is the miracle of God. Yun ang himala ng Diyos. Kasi bakit? Pinansin mo ang pagdating ng Diyos. Hello? Oh my God, Jason. Yung isa makinig. So, pinansin mo pagdating ng Panginoong Isus. Kasi kung maalala mo, sinabi ng Panginoong Isus sa bayan ng Jerusalem, tinangisan niya ang bayan ng Jerusalem. Bakit? Kabisado niyo na yan, like sinasabi. Ano sinabi ni Jesus? Kung nalalaman niyo lamang kung sino magbibigay sa iyo ng tunay na kapayapaan, di sana kayo pa ang lumapit sa akin. At darating ang panahon na ang mga kaaway nyo ay magtatayo ng kanilang kuta sa magkabilang-kabila. At ni isang bato walang matitira, sapagkat hindi nyo pinansin ang pagdating ng Panginoong Jesus. Ang salita ng Diyos. So, ibig sabihin, wala sa lakas mo, wala sa pera, wala sa kapangyarihan, wala sa kasikatan para hindi ka matalo sa buhay. Kundi nasa Panginoong Hesus ang ating katagumpayan ng buhay. Dahil ang buhay natin ay nahawak ng Diyos. God controls everything. Makikita mo ang ganda, ang yaman, ang talino. After pag namatay, abo na, sinunog. Kumbaga, bakit ba kasi nauso yung ano na yan? Yung cremation na yan. Kasi kung maiisip mo, sa panahon ni Lazaro, namatay na si Lazaro 3 days. Dumating ang Panginoong Hesus. Ano nangyari? Nabuhay si Lazaro. Kasi sa Panginoong Hesus, siya ay Diyos ng buhay. Kaya ano ikakatakot mo? Ano yung pangangamba mo? Bakit ka lulubog? Bakit ka manghihina? Kung nasa puso mo ang Diyos, kung naghari sa puso mo yung Diyos, wala kang takot, papawi ng Diyos ang takot, pangamba. You are very peaceful. Payapa ka, panatag ka. Totoo po. Habang na habang ang Diyos sa maraming tao. Kasi maraming tao lito, lupay-pay, dahil walang pastol. At hindi ko ma-imagine, bago tayo nagkaroon ng ganitong community, hindi ko pa masagot na 100% yes. Sinimulan ako ng Diyos sa libro. Kaya meron tayong mga books ngayon. Ito. Yung ating, during pandemic time, pinagawa ko ni Lord ng libro. That time, dapat nag-review na ako ng IELTS kasi bala ko magpunta rin sa Canada. Kasi mga ate ko na sa Canada.
Pero sinabi sa akin, Annalyn, gawa ka ng libro ni Lord kasi may gift of preaching ka. Ha? So, hindi na ako nakahindi. Yes, sabi ko. At nakagawa ko, hindi lang isang libro. Marami pong libro yan. 10 books po yan. 10 chapters po yan. So, may 5 libro tayo pamimigay ngayon. At hindi lang po yun. After the books, binigyan tayo ng Diyos sa Radyo Veritas ng slot tuwing Sabado, 2 o'clock hanggang 3 ng hapon. At hindi po dito nagtatapos kasi yung ating libro, ang pag-produce nito, hindi, akala ko 10,000 pesos lang ha. Nung magpiprint na ako, nagulat ako sa presyo. Kulang-kulang 500. Di, sabi ko si Lord, alam niya, kilala niya ang tao. Kung alam ko 500, baka hindi ako makasulat. Diba? Kasi alam ko 10,000 na ang halaga nito. Hindi pala. Pagka 500 books, 500,000 yung ano niya. Saan ka kukuha ng ganung halaga? Wala ka, that's pandemic time. Wala ka namang pera, marami kang utang. Hello? So, himala. Binigyan, ang ate ko nag-produce yung kanyang tawag doon. Pensyon, nilagyan niya dito sa libro. May nagsasabi, at after na, meron pa sa Veritas. For 2 years, akala ko forever tayo doon. Masakit sa akin kasi bakit? Mahalaga po ang preaching. Maraming tao nito lupay-pay. Kasi walang tiwala sa Diyos. Kaya nga, sabi ko nga, oras, time, lahat binuhos mo na eh. Bakit hindi nakita ng tao yung kahalagahan ng pangangaral ng salita ng Diyos? At for 2 years tayo sa radyo, at for monthly, magkano 60,000 po yun. Hindi ka naman mayaman. May nagsasabi, maghihirap kayo dyan, maubos ang pera nyo. Ang sabi ko naman, saan nyo ba gagamitin ang pera? Ibabaon sa baon, pag namatay, pag-aagawan lang na nakawin. Di bali na, gamitin mo ang kayamanan para sa kaligtasan ng maraming tao. Maligtas ang tao sa kamatayan. Kasi bakit? Sinabi na ng Diyos, kung ang kapatid mo nalihis ng landas at naligtas mo at naituwid mo sila, naligtas mo sila sa kamatayan. Paano matutuwid ang landas ng tao? Sa pagsasabi ng katotohanan. Anong katotohanan? Hindi sa utak mo, hindi sa talino mo, kundi sa katotohanan ng salita ng Diyos. Amen? Kasi sinabi ng Diyos, bakit hindi niyo matanggap bakit hindi niyo maunawaan ang aking sinasabi? Sapagkat hindi niyo matanggap ang aking aral at tuntunin. Dahil kung anong gusto niyo, iyon ang inyong ginagawa. Hello? Diablo ang inyong ama. Kung ano, sa simula pa lang siya'y mamamatay tao na. At hindi mo makikita sa kanya ang katotohanan kahit kailan. Sapagkat siya ay ama ng kasinungalingan. Ang salita ng Diyos. Salamat. So, ibig sabihin, marami hindi nila maunawaan sinasabi ng Diyos. Kasi anong dahilan? Hindi nila matanggap. Totoo ba? Sabi ng Diyos, ang pinagsama ng Diyos hindi dapat paghiwalayin. Bakit ka gagawa ng batas ng paghihiwalay? Sinabi na ng lumalang sa'yo ng pag pinagsama ng Diyos, huwag mo nang paghiwalayin. So, ibig sabihin, sumunod ka. Pero pag hindi ka susunod, susuway, magkakasala ka at ang kamandag ng kasalanan ay kamatayan. Bakit ka nagkasala? Kasi hindi ka nakinig kay Lord. Sinunod mo yung diablo. Sinunod mo yung gusto mo. Diba? Kasi bakit? Pag naghiwalay ang tao, ano mangyayari? Ang nag-asawa sa iniwalayan ay nangangalunya. At yun ang iniiwasan ng Diyos, ang mga lunya. Hindi mo mahirap intindihin. Hindi lang nila, ayaw lang nilang intindihin. Kasi, mas nananay sa kanila yung laman. Kaya nga sinabi ng Diyos, ang nagkakasala ay alipin ng kasalanan. Lumulubog ang tao, hindi dahil mahirap, hindi dahil wala kang pera, kundi dahil sa kasalanan. Hindi
kang pera. Hindi yung mahirap ka, hindi tinanggal ka sa trabaho. The greatest failure ng tao ay yung hindi mo nakilala at kinilala ang Panginoong Jesucristo. At dahil dito, hindi mo nakita ang kagandahan ng buhay. Dahil ang tunay na magbibigay sa iyo ng kapayapaan, kagalakan, walang iba kundi ang Diyos. Kaya kahit gaano kahirap, marami na kami pagsubok, tuloy pa rin. Hindi yung may iba, masakit ganito ko, hindi naman ako sasama. Alam niyo ba, pag pinanalo mo ang Diyos, panalo ka sa buhay. Paano kung sumuko ako? Sumuko yung ate ko, naku, wala naman tayong gastos, ang dami nating utang, kailangan bayaran. O sige na, bayaran mo lahat. Mayaman ka nga. Pero sa tingin mo, may kabuluhan ba ang lahat? Nawawala ng kabuluhan ng lahat ng ating kayamanan, pera, ng ating pagod oras, kung hindi mo ito ginamit ayon sa kalooban ng Diyos. You're wasting your time collecting luxury bags, luxury car, ano pa, saving money. Pero yung kaluluwa mo naman, you lost your soul. Kasi bakit? Hindi mo pinalagahan ang pag-ibig, pananalig sa Diyos. Lumubog si Pedro kasi nawala sa kanya yung faith. Nakita niya yung hangin. Ganun din ang tao. Nakita niya yung laki ng kanyang feelings. Nakita niya yung laki ng kanyang sakit. Akala niya wala ng kagalingan. Pero sa totoo lang, ang lahat may pag-asa. Kung sa Diyos ka mananalig, kung sa Diyos ka aasa. Kaya sinabi ng Diyos, papalit ang tao umaasa sa Diyos. At ano sabi ng Diyos? Mabibigong galing na manggagamot sa mahabang karamdaman. Ang hari na ngayong buhay, bukas na tangaling bangkay. Pagkamatay ng tao, wala na matitira pa kundi uod, bangaw at mga hayop na gumagapang. Ang salita ng Diyos. So, ibig sabihin, ano man ang buhay mo ngayon, sikat ka, makapangyarihan ka, tanyag ka, kakainin ka rin ng uod. Totoo ba? Pero, yung hindi mawawala, yung ating soul, yung ating kaluluwa. Paano kung you lost your soul, pinagpalit mo sa pera? Na dahil sa pera, walang ka ng habag, malasakit sa kapwa. Nandaya ka, nagkurap ka. Na dahil sa pera, kinampihan mo kahit alam mo nang kurap. Nawala sa iyo yung prinsipyo, tinignan pagkatao. May ganyan ba? Tingnan mo si Judas. Ano yan kay Judas? Kasama niya na si Jesus, pero pinagpalit niya ang kanyang relasyon kay Jesus sa halagang 30 pirasong pilak. At siya yung nawala. He lost his soul. Kasi nagpakamatay siya. Pero pareho lang sila ng kasalanan ni Pedro Amen? Si Pedro, pinagkailan niya si Jesus ng 3 beses. Pero si Pedro, pinagkatiwalaan ng Diyos, hinirang pa ng Panginoon Jesus si Pedro bilang susi ng langit. Siya ang pinuno ng simbahang Katoliko. Dahil sinabi ng Panginoon Jesus, sa bato na ito, itatayo ko ang aking simbahan. Ang ipagbawal mo sa lupa, ipagbawal sa langit. Hello? Pero anong dahilan? Bakit si Judas, napakasaklap na nangyari sa kanya? Kaya sinabi ni Jesus, mabuti pa rin hindi na siya pinanganak. Kasi bakit? Tuwag si Judas. Kasi si Pedro, nagkasala siya, pero bumalik agad siya kay Jesus. Kaya tayo po lahat, bagamat nagkakasala at nagkukulang, balik ka kagad kay Lord. Huwag mo nang patagalin. Habang may hininga, habang may lakas, balik ka. Kasi naghihintay lang si Jesus sa atin upang sagipin tayo. Ayaw niya na ang tao ay lumubog. Ayaw niya ang tao ay mabigat ang buhay. Lahat na nga kinuha na ng Diyos. Krus na mabigat, pinasan niya na para gumana ang buhay. Yun lang, ayaw mong lumapit kay Jesus. Kung saan ka nakikinig, doon may nagpapagaling. Ito, nagpapagaling, magaling na gamot to. Magaling na doktor to. Pero sabi nga ng Diyos, hindi gamot na pantapal nagpagaling sa kanila. Pinagaling sila ng makapangyarihang salita ng Diyos na nagpapagaling sa buong sangkatauhan. Ang Diyos ang may kapangyarihan sa buhay at kamatayan ng tao. Ang
masamang tao ay maaaring pumatay, ngunit di siya maaaring bumuhay ng patay. Ang Diyos may kapangyarihan magpalaya sa kaluluwang bilanggo ng kamatayan. Ang salita ng Diyos, ibig sabihin, kaya ka may hininga, kaya ka lumalakas, kaya ka gumagaling, dahil sa salita ng Diyos. Kaya marami, kahit mayaman, they feel so empty. Parang patay. Kasi bakit? Hindi nila pinakikinggan ang salita ng Diyos na nagbibigay buhay. Kaya kapag nakinig ka sa salita ng Diyos, sinabi ng Diyos, huwag kayong mabalisa sa iyong kakainin darabting sapagkat yan ang kinumalingan ng mga taong wala pang pananalig sa Diyos. Higit sa lahat, pag sumakita niyong pagharian kayo ng Diyos, anumang hilingin niyo, ipagkakaloob ko. Sino makapagpapahaba ng kanyang buhay kahit isang oras man lamang sa pamamagitan ng pag-iisip? Kung hindi nyo nga mapahaba ang buhay nyo sa pamamagitan ng pag-iisip, bakit kayo nababalisa? Napakaliit naman ng inyong pananalig. Ang salita ng Diyos. So, ibig sabihin, kung hindi mo nga mapahaba ang buhay mo ng isang oras, bakit ka matatakot? Bakit ka mababalisa? Ang tingnan mo ang Panginoong Hesus, ang kapangyarihan ng Diyos, huwag yung sitwasyon ng buhay, huwag ang problema. Kasi sa totoo lang, bukas ang langit. At ang anghel ng Diyos, manhik panaog para sa kaluluhan niya ang mga nananalig sa Kanya. Paano kung hindi ka nanalig? Wala kang laban sa masama, sa aksidente, sa kapamakan, lalo na sa kamatayan. Kaya makikita mo, si Elias, kahit wala siyang ipon na pagkain, hindi siya nagutom. Nagpapadala ang Diyos ng uwak kay Elias upang magdala ng pagkain kay Elias. At nung naubos ang mga punong kahoy dahil sa tagtuyot, nagutos pa rin ng Diyos sa babaeng bahalo na magpapakain kay Elias. Di ba sinabi ni Elias, makiinom nga po. At nung aalis na yung balo para kumuha ng tubig, bigyan mo rin ako ng konting tinapay. Ang sagot ng babaeng balo, konti na nga lang pong harina namin at kapatak na langis ang meron kami para bago kami mamatay ng anak ko, makakain man lang kami. Ano sagot ni Elias? Sundin mo ang sinabi ko at hindi ka mauubusan. Palakpakan natin ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Naubusan ba ang babaeng balo? Konting langis, ang kapatak na harina, kapatak na langis, konting harina, hindi naubos. Bakit? Dahil hindi siya nagdamot. Minsan naisip mo, magkakasya ba yung pera ko? Considering last year, nag-opening tayo, magkano lang hawak namin? 2,000. Magkano kami ng t-shirt and everything. Pero ang sabi ko, tuloy ang opening. Tuloy ang gawain. Naghimala ang Diyos. Bagamat utang man yan, ang saman nagmula yan. Pero, nagsaklolo ang Diyos. Palakpakan natin si Lord. At doon ay panalo namin ng Diyos. Hindi man nawala problema, pero makikita mo ang saklolo ng Diyos. Sino gusto gumaan ng buhay, taas ang kamay? Sino maging nice, gumaling, taas ang kamay? Sumunod ka kay Lord. Huwag mong tingnan ang problema. Huwag mong tingnan ang sakit. Huwag mong tingnan. Kasi pag tinignan mo, lulubog ka. Kaya nga si Pedro, sinabi niya, ang sabi ni Pedro, sagipin niyo ako, Panginoon. Sasagipin ka ng Diyos. Magtiwala ka lang. Sumunod ka lang sa Kanya. Kikilos sa Diyos. At kitang-kita mo, bukas ang langit. Yung iba ng pilosopo, sabi niya, bakit bukas ang langit? Di pa na ako patay. Kasi sarado ang kanilang mata, ang kanilang puso. Pero yung sa taong bukas ang kanilang pananampalataya at ang kanilang puso sa Diyos, kitang-kita mo, God will provide. God will make a way. Ano mang sakit yan, gagaling ka. Ano mang problema, lulutasin ng Diyos. Kasi nandun ang faith. At dahil sa pananalig, ang imposible ay nagiging posible kay Lord. Tingnan mo yung bayan ni Jesus. Hindi sila nanalig. Kaya walang kababalagan ang nangyari sa kanila. Pero kapag ikaw nanalig sa Diyos, malaki ang himala na matatanggapin mo sa Diyos. Kaya sa ating lahat, magpagamit po tayo kay Lord. No. Kasi yung bayad natin, hindi po basta-basta. Kaligtasan ng ating buhay, 10 nating pamilya. Kaya nga lahat po tayo nalilito. Lahat tayo inihirang ng Diyos. Sa dami ng tao.
para maging biyaya ng Diyos sa ating kapwa. Maging kamay, bibig tayo ng Diyos. Mag-akay po tayo. At ipaglaban natin ng Diyos. Pag linggo, kay Lord talaga yan. Kasi batas ni Lord yan eh. Marami hindi matanggap ng tao. Pero pag tinanggap mo, makakalaya ka sa kahirapan, sa karamdaman. Kasi sila naman hindi ng Diyos, pag-ibig. Pag-ibig, higit sa lahat, ibigin mong Diyos ng higit sa lahat, ng higit sa kanino man, ng higit sa anumang bagay. At yun bilang pag-ibig, maglalang ka ng time, oras, panahon, maging treasure ikapuman. Kaya mga resources natin, gawin natin makabuluhan. Marami saving money saan man, pero collecting everything, pero nakalimutan nila, mas mahalaga ka sa pera. Mas mahalaga ka sa sasakyan, sa kanino man. Mahalaga ka sa Diyos. Kaya you save your soul. Huwag mong hayaan na masirang buhay dahil hindi ka nakinig sa Diyos. Hindi mo sinunod ang Diyos sa buhay mo. Ano mang problema, that's a blessing from God. Dahil mas makikita mo ang kagandahan ng Diyos kung titignan mo ang kabutihan ng Diyos. Ang mga misfortunes man yan, kabiguan man, pero kapag tinignan mo ang kagandahan, kabutihan ng Diyos, that is a blessing from God. At dahil dito, nakataas pa rin kamay mo, nagpupuri sa Diyos. Amen? Kaya sa atin lahat sa linggo, mag-akay po tayo. Ipanalo natin ang Diyos. Every Sunday, sinabi Lord, ipangiling mo ang araw ng pamamayina. Kung susundin mo yan, anong pangako ng Diyos? Pagpapalay ko kayo, ulatan yung buhay, mamuhay kayo ng panatag. Nung yung panalo namin ng Diyos, bagamat di man mayaman, pero nandyan, lagi, kahit last 2 minutes, nandyan ang saklolo ng Diyos. Kaya sa ating lahat, sa lahat na ririto, kahit nawa mangako tayo kay Lord. Lord, susunod na ako sa iyo. Pag araw ng linggo, ibibigay ko sa iyo. Kasi doon mo makikita ang pagkilos ng... Kasi every Sunday, hindi naman tayo nagchichismisan doon. Ang ginagawa natin doon, katulad ng ginawa ni Jesus, di ba? Pinaliwanag niya ang buong kasalitan mula kay Moises hanggang sa kanyang sarili, at pinagpirapreso niyang tinapay, at nabuksan ang kanilang mata, at nakilala nila si Jesus. Ganon din sa atin. Pag pinaliwanag buong kasalitan, mabuksan ang ating mata. Makikita mo kung kano kabuti at kapangyarihan ng Diyos. Kaya sa ating lahat, kita-kita tayo sa araw ng linggo. Sa taas po tayo, 11:30 hanggang 2:30 ng hapon. Amen? Magkakaroon na po tayo ng love offering. At magbigay sa gawain ng tayo na po tayong lahat. Amen? Tatayo tayong lahat. Awitin natin ang Lord for all my sin. Lord, for all my sin, I'm really sorry.
Forgive me for offending you, my God. Lighten up my ways and guide me always. Jesus, oh my God, my Savior dear. Jesus, patawad po sa aming sala. Di ko nais na masaktan ka. Ikaw ang liwanag ng aming buhay. O Diyos na aming tagapagligtas. Yes, Lord. Nagkasala kami, nagkulang, Panginoon. Habagan mo kami kaawaan. Patawarin mo kami, Lord, nagkasala kami sa iyo, nagkulang. Alisin mo, Panginoon, ang basura sa aming puso. Ang galit, sama ng loob, kataasan, katigasan ng ulo. Ang lahat ng yan, Lord, na sumisira sa aming buhay. Alisin mo sa amin, Panginoon. Ang mga kasalanan na yan, Lord, itali mo, itapon sa pinakapuso ng dagat na hindi na makapinsala pa sa bawat isa. At ngayon, Lord, inugasan mo kami ng banal na dugo at tubig na bumulwak sa iyong tagiliran, na siya naging aming kaligtasan, kalinisan, kagalingan. Kaya, Lord, pupurihin ka namin, sasambahin, dadakilahin. Awitin natin ang Father, I love you. Glorify
our King. He is the greatest physician. He is our Savior. He is the mighty God. Hallelujah, hallelujah. He is the greatest provider. Alpha and Omega. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise you, Lord God. Thank you, Jesus. Pigit natin ating matay, taas ang ating kamay, awitin natin ang Come, Holy Spirit. Holy Spirit, I need you. Come, Holy Spirit, I pray. Come, bring your strength and thy power. Come in your own special way. Come like a spring in the desert. Come through the weary soul. Lord, let your sweet healing power touch me and make me whole. Maria, Espiritu Santo, kinakailangan kita. Sigla at lakas ng mahina. Pag-asa ka namin lahat. Amin. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat na may lalang ng langit at lupa. Ipuin mo ang bawat isa na ririto. Pagkalawang kagalingan ng bawat isa. Kagalingan na mula sa iyo. Pagkalawang ang kagalingan ng bawat isa. Kagalingan, kalakasan, mamang buhay, pagpapala. Dahil Panginoon, kayong Diyos ng himala. Kayong Diyos ng buhay. Ang bukal ng pagpapala. Kaya sa isang salita mo lamang, ang lahat ay gagaling. Amen. Ipagkalawang kagalingan, kalakasan, biyaya, pagpapala. Amen. Glory be. Glory be to the Father. Glory be to the Son. Glory be to the Spirit. Now and forever. Amen. Ang lahat ay magpuri. Hallelujah, 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 hallelujah. Ang lahat ay bukabig magpuri sa Diyos. Hallelujah, 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 hallelujah. Lahat ay bukabig sabihin, hallelujah, 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 hallelujah. Praise you, Lord God. Thank you, Jesus. Amen. Amen. Jesus. Jesus. Amen. Glory be to the Father, the Son, and the Holy Spirit.
In the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Talapakan natin si Lord. Amen. Magsipaganda na po tayo para sa ating banal na misa.